Natigil sa ginagawa si Mang Estong nang marinig niya na may malakas na lumagapak sa likuran niya. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang isang lalaking duguan at walang malay na nakahandusay sa lupa. Mabilis siyang sumigaw ng saklolo para tawagin ang ibang kasamang gumagawa sa construction site. Agad namang naglapitan ang mga kasama ng matanda at mabilis na pinagtulungang buhatin ang estrangherong lalaki. Mabilis nilang isinakay sa tricycle at dinala sa malapit na ospital. Pagdating sa ospital, agad namang inasikaso ng mga nurse ang sugatan at dugo ang lalaki. Tinawagan din ni Mang Estong ang amo na si Angelo para ibalita ang nangyari. Hindi nagtagal, humahangos na dumating sa ospital si Angelo. Naabutan niyang kasalukuyang ginagamot ang lalaki. Tinanong niya ang matanda kung anong eksaktong nangyari, ngunit hindi raw nito kilala ang nasabing lalaki. Basta na lang daw yun bumagsak at lumitaw kung saan sila gumagawa ng bahay. Hindi ba siya isa sa mga tauhan natin? Mariing umiling si Mang Estong. Hindi na nagsalita pa si Angelo at pinanood na lang ang ginagawa ng mga nurse. Nang matapos, pinauwi na ni Angelo si Mang Estong. Siya na ang bahalang magbantay sa lalaki. Ilang oras ang matuling lumipas, nanatili pa ring walang malay ang lalaki. Nabalita na rin niya sa mga magulang ang nangyari. Maya-maya nga, dumating sila kasama ang nakababata niyang kapatid na si Cristel. Agad tinanong ng magulang kung ano ang lagay ng lalaki. Sabi ng nurse okay naman daw ang vital signs niya. Mabuting araw at wala siyang natamong fracture nung bumagsak siya. Hinihintay ko na lang siya talagang magising para matanong kung sino siya at taga saan siya. Tinitigan ni Cristel ang nakapikit na lalaki. Puro sugat ang buong katawan nito at may galos at malalalim din na sugat sa mukha. Ano nga palang sabi ni Mang Estong, kuya? Hindi nga raw natin siya tauhan. Kung ganun, imposible naman na bigla lang siyang bumagsak. Saan siya bumagsak kung ganun? Yun ang hindi ko rin alam. Palaisipan din sa akin yan. Maya-maya'y nagpaalam na rin ang magulang nila na uuwi na. Magluluto pa sila ng pananghalian para sa ipapakain sa mga tauhan sa construction. Naiwan ang dalawang magkapatid sa kwarto. Dahil naiinip, hindi napigilan ni Cristel na kumain ng dalang prutas. Ang himbing ng tulog niya. Mukhang bukas pa siya gigising. Hayaan mo lang siya matulog at magpahinga. Mamaya uuwi na rin ako. Ayoko magstay ng matagal dito sa ospital. Hindi mo ko sasama mag-overnight dito? Kaya mo na yan, kuya. Isa lang ang extra higaan dito at pang-isahang tao lang ang kasya. Saan naman ako matutulog, aber? Nakakatakot kasi sa ospital, di ba? Bukas pa yung bintana na yan. Tiningnan ni Cristel ang nakabukas na bintana. Lumapit siya roon at sinilip ang labas. Puro tanim na halaman at may mga puno. Tiyak na madilim doon kapag gabi. Umiral na naman yung takot mo, kuya. Isara mo na lang mamaya ang bintana at pwede ba, iwasan mo mag-isip ng mga nakakatakot na bagay. Parang hindi mo naman alam ang mga kwento sa ganitong lugar. Alam ko, pero mas maigi pa rin na magdasal at huwag silang isipin. Minsan kasi, bunga na lang din sila ng takot at imahinasyon ng tao. Hapon na nang magpaalam si Cristel na uuwi na. Walang nagawa si Angelo kahit suhulan niya ang kapatid. Naiwan si Angelo sa ospital kasama ang wala pa ring malay na estrangherong lalaki. Kinabukasan, pagmulat ng mga mata ni Angelo, agad niyang napansin na gising na ang pasyenteng binabantayan niya. Mabilis siyang bumangon para kumustahin ang lalaki, ngunit tinitigan lamang siya nito. Lumabas si Angelo para tumawag ng nurse. Maya-maya pa, sinecheck na ng nurse ang blood pressure ng pasyente. Nang masiguro na maayos naman ang lagay ng lalaki, umalis na ang nurse. Bili nito na hintay na lang ang doktor. Mabuti naman at maayos na ang lagay mo. Sobrang nag-alala ako kahapon sa'yo pati ang buong pamilya ko. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit pala marami kang sugat? Biktima ka ba ng salvage? Halos sunod-sunod ang tanong ni Angelo. Napansin niyang pumaling ang ulo ng lalaking kausap na parang iniisip o inaalala nito
kung ano ang nangyari sa kanya. Ilang sandali pa, nagbago ang ekspresyon ng mukha nito na tila ba nasasaktan. Umawak din ito sa bandang ulo habang mariin na pinikit ang mga mata. Agap naman na lumapit si Angelo para kalmahin ito. Huwag mo munang pilitin ang utak mo. Baka makasama pa sa'yo yan. Hindi ko alam at matandaan ang pangalan ko. Bakit ako nandito sa ospital? Anong nangyari sa akin? Nakaramdam ng kaba si Angelo sa inaasal ng lalaki. Hinimas niya ang likod nito para kahit papano'y kumalma siya. Mukhang effective naman ang ginawa niya dahil bigla itong tumahimik. Sa lakas at tindi siguro ng pagkakabagsak mo, kaya nawala pansamantalang alaala mo. Hayaan mo at hindi ka namin pababayaan. Pansamantala, pwede ka naming kupkupin. Siguro naman, kalaunan, hahanapin ka rin ng pamilya mo kapag nalaman nilang nawawala ka. Sa ngayon, magpagaling ka muna. Mahinang tango ang naging tugon ni Paul. Tutal naman, hindi mo alam ang pangalan mo. Paul na lang muna ang itatawag ko sa'yo. Mahirap naman kasi na wala kang pangalan. Napalingon ang dalawa nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Cristel sa loob na may dalang pagkain. Napatitig siya kay Paul na kagaya nito, nakatingin din sa kanya. Mabuti naman kuya at gising na siya. Kumusta ba siya? Okay naman daw siya, sabi ng nurse. Kaya lang, may malaki lang tayong problema. Ha? Ano naman yun kuya? Hindi niya maalala yung nangyari sa kanya eh. Pati pangalan niya, hindi rin niya alam. Kaya pinangalanan ko na lang siyang Paul. Malaking problema nga yan. Paano na siya kapag gumaling siya ng tuluyan? Sa atin na muna siya titira pansamantala. Kapag hinanap siya ng pamilya niya, edi ibigay natin. Di kasi natin siya pwedeng pabayaan, lalo na sa lugar natin siya natagpo ang walang malay. Ang tanong, papayag kaya sila nanay at tatay? Sure naman akong papayag sila. Parang hindi mo namang kilala ang mga yon. O siya, kumain muna kayo habang mainit pa tong dala kong sopas. Ako nagluto niyan. Sakto, gugutom na nga rin ako. Pagkalipas ng 2 araw na pananatili ni Paul sa ospital, sa wakas nakalabas na rin siya. Mabilis kasing naghilom ang mga sugat niya. Isang bagay na labis na ipinagtataka ng doktor na tumitingin sa kanya. Lihim namang kinikilatis ni Cristel ang estrangherong lalaki. Iba kasi ang kulay ng buhok at mga mata nito. Kung hindi niya naririnig na nagsasalita ito ng Tagalog, iisipin niya na isa itong foreigner. Sa madaling sabi, gwapo ang lalaki at maganda rin ang pangangatawan nito. Nang maasikaso ang lahat ng kailangan ay nakauwi na rin sila. Habang papasok sa loob ng malaking bahay, mapapansin na panay ang tingin ni Paul sa bawat paligid. Inihatid nila sa tutuluyang kwarto ang lalaki upang makapagpahinga pa ito ng mabuti. Paul, may iwan ka muna namin dito sa kwarto mo. Kapag may kailangan ka, pwede mong katukin ang isa sa amin para alam namin kung anong kailangan mo. Huwag ka mahiya, lalo na dito kay Cristel. Nasa tabi mo lang ang kwarto niya. Maraming salamat po, Kuya Angelo. Magsasabi na lang po ako kapag may kailangan ako. Magpagaling ka ng gusto. Lumabas na ang magkapatid at naiwan na nakaupo sa kama si Paul. Kagaya ng mga nakaraang araw, pilit niyang inaalala kung sino siya at ano ang tunay na nangyari sa kanya. Hanggang kumirot na lang uli ang ulo niya ay wala pa rin siyang maalala. Nagpasya na lamang siyang mahiga at mariing ipinikit ang mga mata. Kailangan niyang gumaling. Ayaw niyang manatili roon ng matagal na panahon. Kinagabihan, kinatok ni Cristel sa kwarto nito si Paul. Nakahanda na kasi ang hapagkainan at kakain na sila ng hapunan. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ni Paul. Tingin ni Cristel, mukhang naistorbo niya ang pagtulog nito. Naka-ready na yung mesa. Kakain na tayo ng dinner. Sorry kung naistorbo kita. Inutusan lang ako ni Kuya Angelo na tawagin ka. Maraming salamat. Bababa na rin ako. Hindi na sumagot pa si Cristel. Tumalikod na siya at bumaba na sa kusina.
Maya-maya'y naupo na rin sa tabi niya si Paul. Napansin naman ni Angelong nakatitig lang si Paul sa mga nakahaing pagkain, ngunit hindi ito sumasandok. Bunso, ipagsandok mo nga si Paul ng kanin at ulam sa plato niya. Hindi ako kumakain ng ganyang klaseng pagkain. Nagkatinginan na mag-asawa habang sina Cristel at Angelo ay mababakas ang pagkagulat sa mga muka. Naalala ni Angelo na hindi nga kumakain ng kanin at gulay ang lalaki nung nasa ospital pa sila. Puro karne at prutas lang ang nakita niyang kinakain ito. Naisip niya na baka parte yun ang diet ng lalaki, kaya maganda ang tindig at katawan nito. Try mo muna ang kainin ng mga to. Ako ang nagluto niyan. Masarap yan. Sorry pero mukhang hindi ko talaga nakasanayang kumain ng ganyan. Bunso, wag mo na siyang pilitin. Magluluto na lang ako ng karne. Meron pa naman sa ref natin no? Umikot ang mga mata ni Cristel. Gusto niyang ipakita sa lalaking nakakaramdam siya ng inis sa pagtanggi nito sa pinaghirapan niyang lutuin. Pagtingin ni Cristel sa kuya niya, sumenyas ito na hayaan na lang at ibigay na lang ang gusto ni Paul. Nagpatuloy sila sa pagkain habang si Angelo ay nagprito ng baboy. Tapos nang kumain na mag-asawa at si Cristel, naiwan naman sa lamesa sina Angelo at Paul. Pagkalapag ng plato na may lamang karne, agad na nilantakan ni Paul ang pritong baboy. Nakaramdam naman ng tuwa si Angelo sa nakikitang maganang pagkain ng lalaki. Sige lang, kumain ka na kumain. Sa'yo lahat yung karne na yan. Maraming salamat po, kuya. Walang anuman. Pagkatapos kumain ay umakyat na rin agad si Paul sa kwarto nito. Nagkukwentuhan naman ang dalawang magkapatid sa terasa. Alam mo kuya, nawiwirduhan talaga ako dyan sa lalaking yan. May tao bang hindi kumakain ng kanin at gulay? Ang sosyal niya kung puro karne na lang ang kakainin niya. Sabi ko, di ba, hayaan mo na. Kung yun lang ang kinakain niya di yun ang ipakain natin sa kanya. Tingin ko, naka-high protein diet siya kaya ganun. High protein diet pang nalalaman? Kaartehan lang kamo yun. Bakit bang init ng ulo mo? May dalaw ka ba? Wala po kuya. Naiinis lang kasi ako kasi siya lang naman ang iniisip ko nung niluto kong lahat ng yun para mabilis siyang gumaling. Tapos ni-reject niya ng ganun lang ang pinaghirapan ko. Naging tapat lang naman siya. Mas mabuti na yun kaysa ipilit niya ang ayaw niya pala. Mag-move on ka na. Sa susunod, karne na lang ang iluto mo para sa kanya. Okay kuya. Sige na at papasok na ako sa kwarto ko. Medyo napagod ako sa pagluluto kanina kaya magpapahinga na rin ako. Ikaw huwag ka na rin magpuyat. Bago pumasok si Cristel sa loob ng kwarto niya, bigla siyang napatingin sa pinto ng kwarto ni Paul. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya para silipin ang lalaki sa loob ng kwarto nito. Maingat niyang pinihit ang doorknob at sa tulong na maliit na siwang sa pinto, nakita niyang nakaupo ang lalaki sa upuan habang nakapikit ang mga mata. Mukhang doon na yata nakatulog ang lalaki. Nagulat pa si Cristel at muntik mapasigaw nang biglang magsalita ang kuya niya sa likod. Uy, bunso, anong ginagawa mo dyan? Nanlaki ang mga mata na sumilip muli si Cristel sa loob ng kwarto ni Paul, ngunit mabilis na nawala sa upuan ng lalaki. Bakit ka ba nanggugulat kuya? Aatakiin ako sa puso sa'yo eh. Ano nga ba kasi ang sinisilip mo dyan? Hindi nakasagot si Cristel nang bumukas ng tuluyan ang pinto ng kwarto ni Paul. May kailangan ka po ba? Wala naman. I-check ko lang sana kung kumusta ka pero mukhang okay ka naman. Salamat sa pag-aalala. Pero maayos naman ang pakiramdam ko. Buti naman. O sige, papasok na ako sa kwarto ko. Pasensya na sa abala. Hindi na hinintay ni Cristel na sumagot pa si Paul. Halos takbuhin niya ang kwarto para makapasok ng mabilis. Natatawa naman si Angelo sa nakitang reaksyon ng kapatid. Pagdating ni Cristel sa loob ng kwarto niya, napahawak siya sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya, anumang oras ay pwede yung sumabog dahil sa lakas ng kabog.
Munti ka na akong mahuli kanina. Ito si kuya eh. Bigla-bigla na lang sumusulpot. Ay nako, makahiga na nga lang. Kinabukasan, maagang nagising si Paul. Naabutan niyang nagkakapi sa lamesa si Angelo. Oh, maaga mo yata nagising. Umiinom ka ba ng kape? Pasensya na kuya pero hindi ako umiinom ng ganyan. Nagugutom ka na ba? Ipagluluto muna kita bago ako umalis. Hindi pa naman po ako nagugutom. Gusto ko lang po sanang magpaalam na baka pwede akong tumulong dyan sa ginagawang bahay. Biglang naalarma si Angelo. Umayo siya ng upo at saka mabilis na humigop ng kape. Naku, hindi pwede. Siguradong hindi rin papayag si nanay at tatay. Hindi ka pa lubusang magaling saka marami naman kaming tauhan. Ito po ang paraan ko ng pagtanaw ng utang na loob sa pagtulong at pagkukup niyo sa akin. Nahihiya po ako na wala akong ginagawa dito sa inyo eh. Ay, naku ka naman. Bakit mo ba kasi iniisipan tungkol dyan? Gusto rin naman namin na kupkupin na tulungan ka lalo na at ganyan ang kalagayan mo. Huwag mo na. Mas maigi na magpagaling ka para bumalik na ang alaala mo. Iniisip namin na baka nag-aalala na rin ang pamilya mo sa'yo. Hindi na kumibo pa si Paul at nagpaalam na babalik na sa kwarto niya. Nang matapos sa pag-inom ng kape si Angelo, umalis na rin siya para tumulong sa mga tauhan sa construction. Sariling bahay naman niya ang ginagawa kaya naisipan niyang tumulong. Ang mga magulang naman nila ay nasa pwesto na sa palengke. Nagtitinda ang mag-asawa ng mga karning manok, baboy at baka. Madaling araw pa lang, nagpupunta na ang dalawa sa katayan para humango ng mga karning ibebenta. Bata pa lamang sina Angelo at Cristel, yun na ang negosyo ng kanilang mga magulang. Pagkagising ni Cristel, lumabas siya agad ng kwarto. Medyo nakapikit pa ang mga mata niya, ngunit kailangan niya ng bumangon. Pupunta kasi siya sa palengke ng umagang yun para pumunta sa pwesto nila. Kukuha siya ng karne at bibili siya ng mga gulay na isasahog. Para yun sa pananghalian ng mga tauhan nila. Narinig ko na pupunta ka ng palengke, pwede ba akong sumama? Ay naku naman, bakit ba bigla ka nalang nagsasalita dyan? Hindi tuloy alam ni Cristel kung ano ang gagawin. Medyo na-conscious siya dahil bigla niyang naisip na wala nga pala siyang suot na bra. Mabilis niyang tinakpan ang dibdib gamit ang isang braso. Hindi ko naman kailangan ng kasama. Kaya ko naman na ako lang. Naiinip kasi ako dito. Sige na naman para may tagabitbit ka ng mga bibilhin mo. Alanganing napangiti si Cristel. Mukhang hindi magpapapigil ang lalaki. Tiyak na malalagot din siya sa kuya niya kapag nalaman nito na isinama niya si Paul sa labas. Tinitigan ni Cristel ang binata. Maayos naman ang itsura nito. Hilom na rin ang mga sugat sa mukha at braso. Sige na nga, isasama kita. Pero sa isang kondisyon. Nanatili namang nakatitig si Paul sa babae. Hinihintay nito ang sasabihin niya. Huwag na huwag mong sasabihin kay kuya na isinama kita ha. Pagagalitan kasi ako noon. Tipid nang umiti si Paul na lalo namang ikinagulat ni Cristel. Yun kasi ang unang beses na nakita niyang ngumiti ang lalaki. Lalong gumwapo sa paningin niya ito dahil sa ngiting yun. Pangako, hindi ko sasabihin kay Kuya Angelo. Okay, saglit lang at mag-aayos muna ako. Tatawagin na lang kita kapag aalis na tayo. Habang nasa palengke sina Cristel at Paul, nagbilin saglit si Cristel na doon muna niya iiwan sa may poste ang lalaki. Hindi rin kasi pwedeng makita ng mga magulang niya na isinama niya sa labas si Paul. Mabilis lang ako. Pupunta lang ako sa pwesto namin para kumuha ng karne. Huwag kang aalis dito dahil babalikan kita agad. Oo, dito lang ako. Nagmamadaling naglakad si Cristel papasok sa loob ng palengke. Nang makarating siya sa pwesto, saglit siyang nakipagkwentuhan sa magulang. Kinamusta nito ang ampon nila at nagbigay pa nga ng karne para dito. Ang swerte talaga ng lalaking yun. Ito naman si nanay, ini-spoil din. Napansin ni Cristel na nagkakagulo ang mga tao palabas ng palengke.
Naririnig niya na may nag-away daw sa labas. Biglang kumabog ang dibdib ni Cristel. Unang pumasok sa utak niya si Paul. Nagmamadali siyang nagpaalam sa magulang para makiusyoso sa gulong nangyayari. Wala na silang naabutan kundi isang lalaking duguan ang mukha na nakahandusay sa kalsada. Mabilis namang humingi ng tulong ang mga taong naroon. Inilibot ni Cristel ang mga mata sa paligid. Hindi na kasi niya nakita sa may poste si Paul. Bago siya tuluyang umalis, narinig pa niya ang sinabi ng isang lalaki na iba raw ang kulay ng buhok at mata ng gumawa nun sa lalaking duguan. Nakalayo na si Cristel sa mga nakikiusyosong tao. Pauwi na siya nang biglang lumitaw sa tabi niya si Paul. Seryoso ang mukha nito at walang kibo na kinuha ang mga pinamili niya. Saan ka ba galing? Di ba sabi ko huwag kang aalis dun sa pinag-iwanan ko sa'yo? Umuwi na tayo. Hindi ligtas sa lugar na ito. Wala nang nagawa si Cristel nang hawakan ni Paul ang kamay niya at hilahin palayo sa lugar na yon. Habang naglalakad, panay ang tingin niya sa magkasugpong na kamay nila. Nang makarating sila sa bahay, ibinabalang ni Paul ang mga dala sa lamesa at walang imik na nagmamadaling umakyat sa kwarto nito. Naiwan naman sa kusina si Cristel. Bigla siyang nahiwagaan sa inasal ng lalaki. Maya-maya, nilinis na rin niya ang mga karne para sa lulutuin. Tanghali na. Pagkatapos magluto ni Cristel, balak na sana niyang tawagan ng kuya niya para kunin ang mga pagkaing niluto niya. Gusto mo, tulungan kita magdala ng mga pagkain? Muntik nang mabitawan ni Cristel ang hawak na cellphone dahil sa gulat. Pwede ba? Iwasan mo nga akong gulatin. Hindi ko man lang naramdaman na nandyan ka na pala. Sorry kung nagulat kita. Hindi ko naman yun sinasadya. Sige, dali na lang natin tong mga pagkain. Ako magdadala ng kanin, sa'yo na yung malaking kaldero ng ulam. Kaya mo naman siguro yun. Malaki naman ang katawan mo. Kayang-kaya. Simpleng bagay lang yun. Pagdating nila sa construction site, isa-isa nang naglapitan sa kanila ang mga tauhan pati na si Angelo. Bakit hindi mo ako tinawagan, Bunso? Naabala patuloy natin si Paul. Nagpresenta kasi siya, kuya. Hindi na ako nakatanggi. Naiinip kasi talaga ako sa bahay kaya naisip kong kami na lang ang magdala ng pagkain niyo rito. Kain na kayo. Mukhang masarap ang luto ni Cristel. Bahagyang napairap si Cristel sa narinig na papuri sa kanya ng lalaki. Napansin naman niya ang pilyong ngiti sa labi ng kuya niya. Tinalikuran niya ito at isa-isa nang nagbigay ng mga plato, kutsara at mangkok sa mga tauhan nila. Kayong dalawa kumain na ba? Tara na at saluhan niyo na kami. Sa bahay na lang ako kakain, kuya. Ako rin, sa bahay na para sabay na kami ni Cristel. Mabilis na napatingin si Cristel sa lalaki. Sumilay naman ang kakaibang ngiti sa mga labi ng mga tauhang naroon na nakarinig. Tipid nang umiti si Paul kay Cristel. Kagaya kaninang umaga, parang nabatubalani na naman siya sa ngiting yon. Bakit ba napapadalas ang pagngiti ng mukong na to? Lingid sa kaalaman ni Cristel, narinig ni Paul ang ibinulong niya. Hindi tuloy na iwasan ng lalaki na titigan si Cristel. Maamo ang mukha nito at masasabi niyang may taglay na kagandahan din. Napansin naman ni Cristel ang mainit na titig sa kanya ni Paul, kaya nakaramdam siya ng hiya. Iniiwas niya ang tingin dito at nagpaalam na sa mga taong naroon na uuwi na siya. Sumunod naman si Paul sa kanya. Pagdating sa bahay, naghahain na si Cristel ng pagkain sa lamesa. Nilagang baboy ang ulam na niluto niya, ngunit kay Paul ay pritong baboy naman. Habang kumakain sila, biglang sumagi sa isip ni Cristel ang nangyaring gulo kanina sa palengke. Paul, matanong nga pala kita. Nakita mo ba kanina yung nangyaring gulo sa palengke? Biglang nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Paul. Lumikot ang mga mata nito at hindi makatingin sa kanya. Hindi ko nakita. Umalis ako kanina sa pwesto para tumingin-tingin sa paligid ng palengke. Baka kasi sakaling may maalala ako sa lugar na yon. Ganun ba? Hanggang ngayon ba, wala ka pa rin naaalala?
As in kahit konti. Wala pa rin eh. Hindi ko nga maalala kung paano ako napadpad dun sa construction site. Doon daw ako bumagsak eh. Kwento ng kuya mo. Pero alam mo ang lubos na pinagtataka namin. Sa taas ng ibinagsak mo, himala na wala man lang nabaling buto sa'yo. Sa normal na tao, baka nga patay na kaagad yun pagkabagsak pa lang. Parang sinasabi mong hindi ako normal. Uy, hindi naman. Maswerte ka lang siguro at wala kang natamong bali. Kumain ka na nga lang ng kumain dyan. Isensya na sa mga tanong ko at saka sa mga sinasabi ko. Minsan talaga walang preno tong bibig ko eh. Kung ano-ano na lang ang biglang nasasabi. Ayos lang naman sa akin. Ang laking pasasalamat ko nga dahil kinupkup niyo ako kahit hindi niyo ako kilala. Hindi niyo ba naisip na baka masama akong tao o baka may gawin ako masama sa inyo? Napalunok ng laway si Cristel sa sinabi niyo ni Paul. Oo nga, bigla niyang naisip na paano na pala kung isang baliw o serial killer ang taong tinulungan at kinupkup nila. Hindi naman namin naisip yan. Ang importante sa amin makatulong lalo na't cargo ka namin dahil sa compound ka namin na aksidente. Nasa sayo na yun kung gagawan mo kami ng masama. Yun na yata ang huling bagay na hindi ko magagawa kung sakali. Napakalaki ng utang na loob ko sa inyo. Napakabait pa ng buong pamilya mo. Pinalaki kaming mabuting tao ni nanay at tatay kaya siguro ganito kami. Teka, mamaya na tayo magkwentuhan. Kumain na muna tayo at baka hindi tayo matapos dito. Lumalim na ang gabi. Tahimik na ang buong paligid. Mahimbing nang natutulog ang bawat isa. Maliban kay Paul na nananatiling gising ng mga oras na yon. Hindi siya mapakali at parang may panganib na mangyayari. Iniisip niya kung lalabas siya ng bahay, ngunit mas pinili niyang manatili na lang sa loob ng kwarto habang nakikiramdam. Samantala, isang anino ng tao ang nasa sanga ng puno. Mula roon, tanaw niya ang malaking bahay nila Cristel. Napangiti siya nang maamoy ang isang pamilyar na tao sa kanya. Ilang sandali pa siyang nagmanman bago nilisan ang lugar. 2 linggo ang matuling lumipas. Muli na namang nakikiusap at nangungulit si Paul na baka pwede na siyang tumulong sa construction site. Inip na kasi siya sa pananatili sa bahay. Sigurado ka bang kaya mo? Oo naman kuya, malakas pa nga ako sa kalabaw. Nag-aalangan pa rin si Angelo. Ngunit kalaunan ay pumayag na rin siya. Naisip niyang bibigyan na lang niya ng sweldo si Paul para tulong na rin sa kanya. Minamadali na rin nilang itinatayong bahay para matapos na kaagad. Excited na kasi siyang tumira ron. Bukas pwede ka na magsimula. Basta sinasabi ko sa iyo na mabigat ang trabaho sa construction. Kayang-kaya ko po yan. Magtiwala lang po kayo sa akin. Kinabukasan, nagulat pa si Angelo nang madatnan niya si Paul na nasa construction site na. Naabutan niyang binubuhat nito ang mga nakasakong semento. Tagaktak na ang pawis nito at mukhang kanina pa nagsimula ang magtrabaho. Oh, bakit napakaaga mo naman yatang pumunta dito? Maaga ako natulog kagabi kaya maaga rin ako nagising. Naisipan ko magpapawis na. Masarap sa pakiramdam. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa naman ako nagugutom. Kapag nagutom ka, may dala akong tinapay dito. Kumain ka na lang. Nang araw na yun, lubos na namangha si Angelo kay Paul. Tingin niya ay marami itong naipon na lakas dahil parang hindi ito napapagod. Halos lahat ng mabibigat na trabaho ay ginagawa nito. Hindi na siya magtataka kung bakit ganun kaganda ang katawan nito. Bigla nga niyang naisip na baka sa construction talaga ang naging trabaho nito dati pa. Tinititigan at binibilang ni Angelo ang lahat ng tauhan. Parang napansin niya na may absent sa kanila. Tinawag niya si Mang Estong para itanong kung sino ang wala ng araw na yon. Hindi nga siya nagkamali dahil 2 tauhan nila ang wala. Ayon sa matanda, nagpaalam ang isa na hindi makakapasok dahil may aasikasuhin na importanteng bagay. Ang isa, hindi alam ang dahilan kung bakit wala.
Hindi naman kasi nagpaalam. Kabago-bago pa lang niya pero umabsent na ng walang abiso man lang. Kapag pumasok bukas, sabihan mo na lang na sa susunod magpaalam siya kung hindi papasok. Tanghali na nang dumating si Cristel dala mga pagkain ng mga tauhan nila. Agad namang kinumusta ni Cristel si Paul. O ano, kumusta ang first day mo dito? Pawis na pawis ka. Magpunas ka ng pawis mo. Okay naman ako. Di naman mabigat ang trabaho dito eh. Basta kapag napagod ka, magpahinga ka ah. Huwag mong puwersahin ang sarili mo. Natigil sa pagsasalita si Cristel nang mapansing nakatingin sa kanila ang mga tauhan na pawang nakangiti. Alam niyang inaasar na naman silang dalawa. Kumain ka na muna pala. Mamaya na tayo magkwentuhan. Pagkatapos kumain ng mga tauhan, nagpaalam na rin si Cristel na uuwi na. Mahaba pa naman ang oras kaya nagpahinga muna ang mga tauhan. Ang iba'y umidlip habang si Paul ay piniling mahiga sa duyan na naroon. Nagmumuni-muni siya. Nag-iisip ng mga bagay at kung hanggang kailan siya mananatili roon. Kung siya ang papipiliin, mas gusto niya na ang bagong buhay ngayon. Malayo sa gulo kagaya ng dati. Sumapit na naman ang gabi. Kagaya ng nakaraan, iba na naman ang nararamdaman ni Paul. Sumilip siya sa bintana ng kwarto. Agad niyang napansin ang makulimlim na ulap na tumatakip sa buwan. Kasabay noon, nag-alulunga ng mga aso sa kalsada. Samantala, isang aswang ang nasa construction site. Doon niya piniling dalhin ang biktima niya. Tahimik ang paligid at walang makakakita sa kanya roon. Sinimulan niyang pangasin ang tiyan nito para lumabas sa mga laman loob. Habang maganang kumakain, pumula ang mga mata nito na parang may lalabas na dugo. Kinaumagahan, halos masuka si Mang Estong sa nakitang nakakapangilabot na itsura ng isang bangkay na nasa loob ng construction site. Hindi niya kayang tingnan ang itsura ng lalaki, kaya mabilis siyang tumawag ng barangay. Pati si Angelo ay tinawagan din niya para sabihin ang nangyari. Humahangos na dumating sa construction site sina Angelo, Cristel at Paul. Naabutan niya ang mga tanod ng barangay at may mga pulis na rin na naroon. Ang mga tauhan ay hindi rin napigilang makiusyoso. Isa sa kasamahan nila ang natagpo ang bangkay. Hindi napigilang tumulo ang luha ni Cristel. Bakit sinapit ng tauhan nila ang karumal-dumal na bagay na yon? At ang malaking katanungan, sino ang may gawa? Halos lahat sila ay tinanong at inimbestigahan na ng mga pulis. Halos lahat naman nagsasabi ng totoo ngunit hindi pa rin sila titigil hanggang hindi nalalaman kung sino ang suspect. Mabait po ang tauhan namin na yan, sir. Wala po kaming alam na may kagalit siya sa mga tauhan namin. Halos lahat naman kami dito, magkakabati at walang nag-aaway. Baka dito na lang itinapon ang bangkay niya para mailigaw ang mga ebidensya. Dinala na sa punerarya ang bangkay ni Fred. Tulala at nanginginig naman sa labis na takot si Cristel. Naupo siya dahil pakiramdam niya anumang oras ay matutumba siya. Tumabi si Paul sa kanya at hinawakan ng nanlalamig niyang kamay. Mauhuli rin kung sino ang may gawa nun kay Fred. Natatakot ako, Paul. Paano kung isa na sa atin ang isunod at gawin din ng ganong pagpatay? Hindi ko kayang sikmurain ang itsura ni Fred. Parang baboy at kinatay. Tiyak na kargado ng bawal na gamot ang gumawa nun sa kanya. Hindi na talaga ligtas ngayon kaya kapag aalis ka, sabihan mo ko para masamahan kita. Kailangan makasiguro ako na safe ka. Gustuhin mang makaramdam ng kilig ni Cristel, ngunit nangingibabaw ang magkahalong takot at pangamba sa kanya. Tinitigan na lang niya ang kamay na hawak ng lalaki. Nang araw na yon, hindi sila pinayagan magtrabaho sa construction site. Kailangan kasing siyasatin ng mga pulis ang buong lugar para makakalap ng ebidensya at baka may foul play na nangyari. Nang gabing yon, masinsinang nag-uusap ang magkapatid sa terasa habang umiinom ng tsaa. Pareho silang hindi makatulog dahil sa pag-iisip sa nangyari. Kuya,
Hindi ka ba nagtataka? Nung una, dyan din natagpuan na duguan at walang malay si Paul. Tapos ngayon, isa sa tauhan natin nang walang awang pinatay. Sinasabi mo ba na baka isa rin sa tauhan natin ng suspect o maaaring may gawa nun sa kanila? Parang gano'n na nga. Kailangan nating obserbahan ang lahat ng tauhan. Hindi naman sa nagbibintang ha, pero maigi na rin na wag na tayong magtiwala kahit kanino dahil baka nasa paligid lang ang masamang taong yon. Kung ano man ang dahilan niya kung bakit niya ginagawa ang pagpatay, malalaman din natin. Wala namang lihim ang hindi nabubunyag. Sige kuya, mauna na ako magpahinga sa'yo. Medyo inaantok na ako eh. Sige, pumasok ka na sa kwarto mo. Mamaya magpapahinga na rin ako. Magpapahangin muna ako rito. Sunod-sunod na hikab ang pinakawalan ni Cristel. Inunat niya ang dalawang braso saka tumayo para pumasok na sa kwarto niya. Bago siya pumasok ay napansin niyang nakabukas ng kaunti ang pinto ng kwarto ni Paul. Sumilip siya sa loob. Kagaya ng dati, nakita niyang nakaupo ito sa upuan habang nakapikit. Saglit pa niyang pinagmasdan ang lalaki. Nagulat pa siya nang bigla itong dumilat at nagkasalubong ang mga mata nila. Tumayo si Paul ngunit tumakbo na papasok ng kwarto niya si Cristel. Inilak niya ang pinto at kinakabahang naupo sa kama. Nakakahiyang nakita ng lalaking sinisilip niya ito. Baka kung ano ang isipin nito sa kanya. Makalipas ang halos 1 linggo, sa wakas ay pinayagan na rin ng mga pulis na ituloy ang itinatayong bahay ni Angelo. Natapos na sa pag-iimbestiga ang mga pulis. Wala naman silang nakitang ebidensya kundi mga patak lang ng dugo na nagkalat doon. Hinuha ng mga pulis na baka doon lang itinapon ang bangkay. Nagkaroon ng takot ang mga tao sa sityo nila kaya tuwing gabi ay iniiwasan ng lumabas ng bahay ng mga tao. Naging abala ang lahat ng mga tauhan ng araw na yun. Kasalukuyang nagbubuhat ng mga hollow block si Paul nang mapadaan siya sa naghahalo ng buhangin at graba. Saglit siyang tumigil at tinitigan ng lalaking nakatalikod na abala sa ginagawang pagpapala. Naramdaman siguro ng lalaki na may nakatingin sa kanya, kaya tumigil siya sa ginagawa at nilingon ang taong nasa likuran niya. Nanlaki ang mga mata ni Paul nang mapagsino ang lalaki. Nabitiwan niya ang hawak na hollow blocks at ngumiti naman ang nakakaloko ang lalaki na may hawak ng pala. Nakalain mo yon na dito pa pala tayo magkikita. Kumusta ka na? Hindi sumagot si Paul. Ikiniyom niya ang 2 kamao at baka sa mukha nito ang biglang sumungaw na galit. Anong ginagawa mo rito? Masyado ka namang seryoso. Siyempre nagtatrabaho. Ano naman ang gagawin ko rito? Napansin ni Mang Estong na parang nagkakainitan ng 2 tauhan niya kaya lumapit siya at sinaway ang mga ito. Sabay napalingon ang 2 sa forma nila. Ayos lang po kami, Mang Estong. Hindi naman po kami nag-aaway. Nag-uusap lang po kami. Kinuha ni Paul ang mga nabitiwang hollow block saka nagmamadaling umalis. Panay naman ang tawa at iling ni David. Natutuwa siya sa nakitang reaksyon ni Paul. Akala mo siguro hindi kita mahanap. Kahit saan ka magtago, kahit sa ilalim pa ng lupa, hahanapin kita. Buong maghapon ay kapansin-pansin ang pananahimik ni Paul. Okupado ang isip nito dahil kay David. Hindi pa rin siya makapaniwalang magkikita sila sa construction site. Maraming gumugulo sa isip niya at alam niyang nasa panganib din ang buhay niya. Isa pang iniisip niya ay ang pamilyang kumupkup sa kanya. Paano na lang kung madamay sila? Sa kabilang banda, masayang kumakanta si Cristel habang nagsasandok ng ulam na ibibigay sa mga tauhan nila ng tanghaling yun. Natutuwa kasi siya sa bago nilang tauhan na si David. Palagi itong nakangiti at bumabati sa kanya. Palabiro rin ng lalaki at bentang-benta sa kanya ang mga nakakatawang kwento at jokes nito. Tamang-tama, medyo gutom na nga ako. Tiyak na masarap na naman ang ulam at marami na naman akong makakain. Lagi mo na lang sinasabi yan. Wala na bang iba? Bukod sa masarap ka na magluto napakaganda mo pa. Isang ngiti nga dyan. Sira ulo, nambobola ka na naman.
Hindi ako marunong magsinungaling ha. Totoo ang sinasabi ko. Dagdagan mo yung ulam ko ha. Oo na, dadamihan ko na. Basta kumain kayo ng marami at ubusin nyo tong dala ko kasi para sa inyo lahat to. Habang nagkakatuwa ng dalawa, dumating naman si Paul. Seryoso ang mukha nito at tinabig sa balikat si David. Nagkatitigan ang dalawang lalaki. Ngumisi na lang si David habang si Paul ay walang imik na tumalikod pagkakuha niya ng pagkain. Bakit ganun ang itsura nun? Magkagalit ba kayo? Hindi naman siguro niya sinasadya yung pagkakatabig sa akin. Matanong ko lang, magkakilala ba kayong dalawa o kilala mo ba kung sino siya? Hindi ko siya kilala. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin niya naaalala kung sino siya. Baka lang kako magkakilala kayo. Nawala pala ang alaala niya. Nakakaawa naman pala siya kung ganon. Gusto rin kasi namin na makabalik siya sa pamilya niya. Tiyak na nag-aalala naman ngayon sa kanya. Babalik din naman siguro ang alaala niya. At kapag nangyari yon, tiyak na kusa siyang babalik sa pamilya niya. Kumain ka na nga pala muna. Mamaya na tayo ulit magkwentuhan. Kinagabihan, papasok na sana si Cristel sa kwarto niya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Paul. Seryoso ang itsura nito habang nakatitig sa kanya. Iwasan mo ang taong yun kung maaari lang. Nagsalubong ang kilay ni Cristel at iniisip kung sino ang tinutukoy nito. Parang nabasa naman ni Paul ang tumatakbo sa utak niya, kaya nagsalita itong muli. Si David ang tinutukoy ko. Hindi mo pa siya lubusang kilala. Umiwas ka sa kanya. Mabait naman si David kaya bakit ko siya kailangang iwasan? Wala akong tiwala sa itsura ng taong yon. Baka nagbabait-baitan lang siya. Umamin ka nga. Kilala mo ba siya ng personal? Saglit na natahimik si Paul. Maya-maya ay nagpakawala ito ng buntong hininga. Hindi. At wala akong panahon na kilalanin siya. Tumalikod na si Paul at bumalik na sa kwarto nito. Sa bilis ng kilos ng lalaki, hindi man lang nakakibo si Cristel. Pipigilan pa sana niya si Paul, ngunit isinara na nito ang pintuan ng kwarto. Tingnan mo to, nag-uusap pa nga kami, bigla na ako nilayasan. Mukhang may topak siya ngayon O baka dala lang din ng pagod? Ay, bahala nga siya. Nakabusangot na pumasok si Cristel sa loob ng kwarto niya. Pagdating sa loob, isinara niya ang mga bintana. Napansin niya na may anino ng tao na nasa labas ng bakuran nila at nakatingin sa bahay nila. Kunot noong tinitigan niya ang anino at baka makilala niya kung sino yun. Ngunit bigla na lang naglaho ang anino nang kumurap siya. Hinanap ng mga mata niya ang anino sa labas. Umaasang makikita niya ito, ngunit wala na ito roon. Kinaumagahan, habang magkaharap sa lamesa ang magkapatid na sina Angelo at Cristel, napansin ni Angelo ang pagkatulala ng kapatid. Ano ba nangyari sa'yo at para kang wala sa sarili dyan? Di mo ginagalaw ang pagkain mo. Saglit na sumulyap si Cristel sa kuya niya saka muling tumingin sa tasa ng kape. Kagabi kasi may nakita ako sa labas ng bahay natin. Parang may nagmamanman sa atin Yun lang naman ang tingin at pakiramdam ko Hindi ako sure o baka paranoid lang ako. Nakilala mo ba kung sino? Hindi nga Napapaisip ako kung sino siya at anong ginagawa niya sa labas. Baka may balak siyang loobin tayo at pagnakawan. Kaya kagabi, hindi ako masyadong nakatulog. Nakikiramdam ako sa paligid. Baka naman tinitignan lang niya ang pinapagawa kong bahay. Mahirap naman basta mag-judge na lang ng tao, no? O baka napadaan lang yun at nasaktuhan mo na nakita mong nasa labas. Sana nga ganun na lang talaga, kuya. Basta ilak na lang ng maayos ang lahat ng pinto dito sa bahay natin. Mahirap maging kampante, lalo na't may nangyaring murder dyan sa bahay na pinapagawa mo. Panatag mo ang loob mo. Kapag inisip mo ng inisip, lalo lang aatake ang anxiety sa'yo. Magdasal bago matulog na maging ligtas tayo lalo na sa gabi. Sige na, at pupunta na ako sa site. Kainin mo na yung pagkain mo
At mamaya sarapan mong ulam namin sa tanghalian. Nang makaalis si Angelo, saka naman pumasok sa kusina si Paul. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay narinig niya ang pinag-uusapan nila. May isang tao na naglalaro sa utak niya kung sino ang posibleng anino na nakita ni Cristel sa labas kagabi. Malakas ang pakiramdam niya na siya ang minamanmana ng taong yon. Umahanap lang din siya ng tamang tiyempo para harapin ang sumusunod sa kanya. Nag-iipon pa siya ng lakas para kapag dumating ang araw na yon ay handang-handa na siya. Oh, gising ka na pala, Paul. Kakain ka ba ng agahan? Hindi naman ako nagugutom. Kumusta ang pakiramdam mo? Para kasing napuyat ka. Babawi na lang ako ng tulog mamayang hapon. Nahirapan lang ako matulog kagabi. May mga iniisip lang na bagay-bagay. Kapag hindi ka makatulog at kailangan mo ng kausap, pwede mo naman akong katukin sa kwarto ko. Ay naku, nakakahiya naman. Alam kong pagod ka na sa maghapong pagtatrabaho sa construction, kaya hindi na kita iistorbohin, no? Hindi naman nakakapagod ng trabaho sa inyo. Basta, magagalit sa akin si kuya kapag ginawa ko yun. Sige. Mauna na pala akong umalis. Mamaya na lang ulit. Nasundan na lang ng tingin ni Cristel ang papalayong lalaki. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang bumabagabag na agam-agam sa kanya. Pakiramdam niya, lalong nadadagdagan ng takot na lumulukob sa kanya. Pagkatapos kumain ng almusal ni Cristel, pumunta na siya sa palengke. Habang naglalakad ay biglang may sumabay sa kanya. Gulat siyang napalingon kay David. Matamis itong nakangiti sa kanya at inagaw ang hawak niyang maliit na bayong. Hindi ka ba pumasok? Pumasok pero kasi nakita kita kanina na paalis eh. Alam kong mamimili ka para sa ulam namin sa tanghalian, kaya tumakas ako saglit. Uy, huwag mo ko'y susumbong sa kuya mo at kay Mang Estong ha. Baka tanggalin ako sa trabaho nun. Natawa si Cristel sa hirit na yon ng lalaki. Oo, hindi kita isusumbong. Pero wag mo nang uulitin na tumakas sa susunod Kapag nahuli ka nila, lagot ka. Pauhuli lang ako kapag nagsumbong ka. Sa dami ng tauhan nyo, hindi na ako mapapansin na wala ako dun. Oo na, sige na. Teka, maiwan muna kita rito at pupunta lang ako sa pwesto namin para kumuha ng karne. Hindi ka kasi pwedeng makita ni nanay at tatay. Diyan ka lang wag kang aalis dyan. Oo, dito lang ako. Pagdating sa pwesto nila, nakahanda na ang mga karne. Inilagay ni Cristel sa bayong ang isang plastik at pati ang mga gulay at sangkap na gagamitin sa pagluluto niya. Sige po, Nay. Tay, uwi na po ako. Tumango lamang ang dalawang matanda at sinabihang mag-ingat siya sa pag-uwi. Nagmamadali namang binalikan ni Cristel si David kung saan niya ito iniwan. Nakita niya ang lalaking matyagang nakatayo roon at hinihintay siya. Nang makita nito na palapit na siya, agad na kinuha ang bayong na daladala niya. Habang naglalakad ang dalawa, pasimpleng sinusulya pa ni Cristel ang katabing lalaki. Matanong ko lang, may asawa at anak ka na ba? Saglit na lumingon si David sa nagtatanong na dalaga. Wala pa. Wala naman di magkakagusto sa tulad ko eh. Mahirap lang ako. Wala akong may pagmamalaki kung sakali, saka baka hindi ko lang kayang buhayin at pakainin. Hindi naman kasi biro ang pag-aasawa eh. Sa bagay, may point ka dyan sa sinabi mo. Ikaw, ano bang plano mo sa buhay? Napapansin ko kasi na lagi ka lang dyan sa bahay niyo eh. Ayaw ko payagang magtrabaho ng magulang ko. Ang gusto nila kapag hindi na nila kaya magtinda sa pwesto namin sa palengke, ako na ang papalit na hawak ng negosyo namin. Okay lang ba sa'yo yun? Okay lang naman. Sayang din kasi kung ititigil kasi mula nang isilang kami ni kuya, iyan ang nakamulatang negosyo nila. Maganda rin naman ang kitaan. Maswerte ka dahil may negosyo kayo. Sa kagaya kong mahirap lang, asa lang sa trabaho sa construction. Minsan nga, kulang pa ang sahod eh. Ay, nandito na pala tayo. Bumalik ka na sa trabaho. Huwag ka na lang magpahalata na tumakas ka Maraming salamat. Mamaya na lang tayo ulit magkwentuhan. Wala namang nakahalata kay David maliban kay Paul. Nakita niyang mukhang magkasama ang dalawa.
Sumeryoso ang mukha ni Paul habang si David, nginisian siya ng nakakaloko. Dinampot pa niya ang pala at nagsimulang maghalo ng buhangin at graba. Wala namang kurap si Paul sa pagkakatitig niya sa lalaki. Maya-maya, umalis na siya sa kinatatayuan at bumalik na sa ginagawa. Tanghali na, isa-isang nakapila ang mga trabahador para kumuha ng pagkain. Nang makita ni Cristel si David, agad niyang kinawayan ito. Gumanti naman ang lalaki at ngumiti sa kanya. Lihim na nagsulyapan ang mga tauhan sa bawat isa. Kakaibang nakapaskil ng ngiti sa labi nila at parang tinutukso ang dalawa. Seryoso at walang emosyon naman ang mukha ni Paul habang nakatingin sa dalawa. Pagkatapos ng trabaho sa hapon, isa-isang pumila ang mga trabahador para kumuha ng sahod kay Angelo. Araw yun ng Sabado, kaya walang pasok kinabukasan. Siguradong magiinuman na naman kayo mamaya. Magtira ng sahod para hindi pa nayambale. Nagtawanan at nagkaya na nga mga tauhan. Naririnig ni Angelo na magluluto ng masarap na pulutan si Mang Estong. Napailing na lang siya dahil yun lang naman ang kasiyahan ng mga tauhan nila. Sama-sama na ngang umuwi ang mga tauhan pagkakuha ng sahod. 6 sa mga tauhan ang kasama ni Mang Estong na umuwi sa bahay nila kabilang si David. Kahit anong aya ng matanda kay Paul, ayaw talaga nitong sumama. Dahilan nito ay hindi siya umiinom ng alak. Pagkaluto ng pulutan ni Mang Estong, nagsimula na ang umaatikabong inuman. Masaya silang nagkukwentuhan habang umiinom. Kung saan-saan napunta ang mga kwento nila na ang iba ay hindi na yata totoo. Kwentong kutsero na kumbaga. Malalim na ang gabi. Medyo lasing na mga trabahador kaya naman nagpaalam na sila na uuwi na. Kahit pasuray-suray, kaya pa namang makauwi ng mga lasenggo. Matino pa naman ang isip at kilos ni David na mga oras na yon. Siya lang yata ang bukod tangi na hindi tinamaan ng espiritu ng alak. Ilang linggo na ring hindi nakakakain ng sariwang laman ng tao si David, kaya yun ang pagkakataon niya para makapambiktima muli. Palihim niyang sinundan ng isang kasamahan sa trabaho na si Kevin. Habang paekis-ekis ang lakad nito, kumakanta pa ito ng isang awitin na tanging siya lamang ang nakakaintindi. Sa sobrang kalasingan nito, hindi na niya napapansin na may nakaambang panganib sa kanya. Nang makarating si Kevin sa madilim na parte ng kalsada, doon na siya biglang sinunggaban ni David. Kahit lasing ay pinilit ni Kevin na labanan ng taong umaatake sa kanya. Hindi lang niya ito makilala dahil madilim sa parting yon ng kalsada. Bukod sa nagbabaga nitong mata, wala na siyang maaninag sa itsura ng lalaki. Malakas ito. Sumigaw siya kahit na alam niyang baka walang makarinig sa kanya. Walang mga bahay sa lugar na yon at medyo malayo pa ang bahay niya. Biglang binutas ni David ang tiyan ni Kevin hanggang sa lumabas sa mga bituka at atay nito. Tumulo ang laway niya at agad na sinimulang kainin ang mga laman loob ni Kevin. Nang magsawa at mabusog si David, sa kanya pinasan ng walang buhay na katawan ni Kevin. Maingat siyang pumasok sa loob ng construction site at doon itinapon ang bangkay nito. Nang masiguro na walang nakakita sa kanya, parang walang nangyari na lumabas siya. Napatingin si David sa taong humarang sa kanya. Nagsalubong ang mga mata nila ni Paul. Halata sa itsura ni Paul ang matinding galit. Nagbabaga rin ang mga mata nito habang nakakuyom ang mga kamao. Nabiktima ka na naman ng isang inosenteng tao. Ngumisi si David at isinuksok sa bulsa ng pantalon ang 2 kamay. Yan lang ang paraan ko para lumabas ka sa lunggang pinagtataguan mo. Umaayon ang mga plano ko dahil gusto kong ikaw mismo ang lumapit sa akin. Naisip ko nga kung si Angelo na o si Cristel ang bibiktimahin ko para mas mapadali ang paglapit mo sa akin. Alam mo, kahit saan ka magtago, hahanapin at hahanapin kita. Hindi ako papayag na hindi ko maigaganti ang mga lahi ko na inubos mo. Pasalamat ka nga at itinira pa kita. Kung pinatay kita,
Tuluyan na sanang naubo sa mga lahi niyong aswang. Nagsisisi nga ako kung bakit hindi pa kita pinatay. Maswerte lang talagang nakatakas ka ng gabing yon. Kung hindi kayo namemerwisyo sa lugar namin, hindi ko naman sana kayo uubusin. Pero napag-utusan lang din ako na gawin ang trabaho ko. Sumusunod lang ako sa utos. At sino naman ang nag-utos sa'yo? Si Luna na diwatang nangangalaga sa mga bundok at gubat sa lugar natin? Siya nga. Gusto lang niya ng tahimik at payapang pamumuhay ng mga tao sa baryo. Simula nang dumating kayo ng mga kalahi mo, naging magulo na ang lugar namin. Doon niyo pa piniling maggasik ng lagim? Kaya hindi ko kasalanan kung bakit naubos ang mga kalahi mo. Kung sa bundok o gubat niyo piniling manirahan, wala sana tayong naging problema. Maraming hayop doon na pwede niyong kainin, pero mas pinili niyo na tao ang lantakan ninyo. Napakarami mong sinasabi. Walang pakundangan na sumugod si David kay Paul. Mabilis namang nakailag si Paul. Hindi naman tumigil sa pagsugod si David. Kahit wala itong pakpak ay kaya nitong lumipad. Kung nagawa kitang talungin noon, magagawa ko ulit yan ngayon. Nagkataon lang na mahina ako ng mga oras na yon. Kaya nakatsamba kang matalo ko. Hinding-hindi na yan mangyayari ngayon. Maririnig ang lagabog sa bawat katawan ng dalawa. Palitan sila ng malakas na suntok at walang gustong magpadaig sa kanila. Nasa kainitan ng laban ng dalawa nang mapansin nila na bumukas ang ilaw sa buong kabahayan nila Angelo. Nagkatinginan ng dalawa at nagsukatan ng titig. Maya-maya pa, malakas na sinipa at tinulak ni Paul si David. Napahiga sa lupa ang lalaki habang sapo ang nasaktang tagiliran. Hindi pa itong huling pagtutos natin. Mabilis na tumakbo si Paul at walang ingay na pumasok sa loob ng bahay. Hindi maaring maabutan o makita siya na nasa labas dahil baka pagdudahan siya ng mga ito. Nakahinga siya ng maluwag nang walang nakapansin sa kanya. Pagpasok niya sa kwarto, agad niyang inayos ang sarili. Maya-maya nga ay may kumakatok na sa pinto ng kwarto niya. Napagbuksan niya si Cristel. Ano yon? May kailangan ka ba? Nakaramdam ng hiya si Cristel nang makita niyang nakahubad ng baro si Paul. Tanging shorts lang ang suot nito. Napansin naman ni Paul na halos hindi makatingin ang babae sa kanya. Sa kamamadali ay hindi niya na nagawang magsuot ng damit. Itatanong ko lang sana kung narinig mo yung ingay dun sa construction site? Para kasing may nag-aaway o nag-uusap. Sumilip naman ako sa terrace pero wala naman akong nakitang tao. Wala naman akong narinig. Tulog na rin kasi ako nung kumatok ka eh. Nagising lang din ako. Ay nako, sorry kung naistorbo kita. Hindi ka ba makatulog? Hindi ko nga alam kung ano nangyayari sa akin nitong mga nakaraang araw. Para akong may insomnia. Hindi naman ako ganito dati. Pipilitin ko na matulog. Sorry ulit, Paul, kung naistorbo kita. Sige, good night. Kinabukasan, isang karimari-marim na bangkay na naman ang bumungad sa mga tauhan. Si Mang Estong ang unang nakakita dahil siya ang unang dumating sa site. Sa pangalawang pagkakataon, tumawag siya ng barangay at mga pulis. Hindi na malaman ni Angelo ang iisipin ng mga sandaling yon dahil muli na namang may natagpuan at itinapo na bangkay sa loob ng ipinapagawa niyang bahay. Nagtataka na mga pulis kung bakit ginagawang tapunan ng tila biktima ng salvage ang lugar na yon. Kinuha na ng mga pulis ng statement ang lahat ng tauhan na nagtatrabaho kay Angelo. Aminado naman si Mang Estong at 4 na tauhan na magkakasama sila kagabi. Ngunit pagkatapos ng inuman ay nagkanya-kanya na sila ng uwi kaya hindi nila alam kung ano ang totoong nangyari sa kasamahan nilang si Kevin. Dumating sa site ang asawa ni Kevin. Panay ang iyak nito at halos maglupasay nang makita ang kalunos-lunos na itsura ng asawa. Isinisigaw nito na parang hindi tao ang may gawa nun sa asawa niya. Wala namang masabi ang mga taong naroon dahil mahirap manghula kung sino ang gumawa nun kay Kevin. Kagaya ng dati, absent na naman si David.
Malilikot ang mga mata ni Paul habang tumitingin sa paligid. Alam niya kung sino ang salarin sa pagpatay kay Kevin, ngunit hindi siya pwedeng magsalita. Naglalaro sa utak niya na kailangan na talaga niyang wakasan ang masamang ginagawa ni David. Hindi na niya hihintay na madamay ang pamilyang kumupkup sa kanya. Malakas ang pakiramdam niya na sila Angelo na ang isusunod nito. Galing sa pamilya ng manggagamot at tagatugis ng mga aswang si Paul. Nang mamatay ang lolo niya, ipinasa na nito sa kanya ang kakayahang manggamot at makipaglaban sa mga aswang. Bata pa lang ay sinanay na siya nito para paglaki niya ay handa na siya at kaya na niyang makipaglaban. Hindi rin naman siya tumanggi sa iniatang sa kanya, lalo na nang ipakilala ng lolo niya sa kanya si Luna. Ito ang sikreto at katuwang ng lolo niya sa panggagamot. Ito rin ang diwata na nangangalaga sa buong baryo nila. Payapa naman ang lugar nila hanggang sa isang araw, dumating ang isang tribo ng mga aswang sa lugar nila. Nalaman ni Luna na sinugod at pinalaya sila ng mga tao sa lugar kung saan sila naninirahan at kalaunan ay doon nga sila napadpad sa baryo nila Paul. Simula nang dumating sila, hindi na naging payapa ang lugar nila Paul. Namahay ang takot sa puso ng mga taong nakatira roon dahil araw-araw ay may nagiging biktima mga aswang. Hindi na natuwa si Luna kaya inutos niya kay Paul na patayin ang buong lahi o tribo ng mga aswang na dayo sa lugar nila. Ginawa naman ni Paul ang trabahong iniatang sa kanya. Hindi niya lang akalain na may isang nakatakas at nakaligtas. Akala niya ay naubos na niyang patayin ang lahat ng lahi nito. Araw yon ng Miyerkules, isa sa mga araw na mahina siya. Dahil dinadasalan at inoorasyonan niya mga medalyon na hawak. Yun ang araw na sinugod siya ni David para maghiganti at patayin siya. Yun ang araw na sinugod siya ni David para maghiganti at patayin siya. Nakatakas naman siya hanggang sa napadpad nga siya sa lugar nila Angelo. Nakita niya ang ginagawang bahay, kaya doon niya naisipang magpahinga hanggang maghilom sana mga sugat niya. Ngunit dahil malalim at marami ang natamo niyang mga sugat, kaya naman nahulog siya mula sa ikatlong palapag na pinagtataguan. Nagising na lamang siya na nasa ospital. Nagkunwari lang siya na nawala ang alaala niya para yun ang maging dahilan niya para makapagtago. Kinupkup nga siya nila Angelo. Hindi niya akalain na hahanapin siya ni David, kaya laking gulat niya nang makita niya ito sa construction site. Hindi naman siya ginalaw agad ng lalaki, ngunit dito naman sa lugar nila Angelo naghahasik ng lagim si David at yun ang hindi niya mapapayagan. Sumapit na ang gabi. Hindi inaasahan ni Paul na magkakaroon siya ng panauhin. Bigla na lang lumitaw sa loob ng kwarto niya si Luna. Kinumusta siya nito at tinanong kung kaya na ba niyang makipaglaban. Malakas na ulit ako ngayon. Ipinahinga ko lang din ang sarili ko para paghandaan ang paghaharap namin ni David. Bago tuluyang umalis, umusal ng isang orasyon si Luna. Lumabas ang maliit na liwanag sa palad niya at itinampat yun sa dibdib ni Paul. Pumasok ang liwanag sa loob ng katawan nito. Ilang sandali pa, nakaramdam siya ng kakaibang init sa loob ng katawan niya. Mabilis namang nagpaalam si Luna. Nagsabi pa siya na kapag natalo na nito si David, pwede na siyang bumalik sa baryo kung saan talaga siya nakatira. Nagising si Paul na nakahiga sa sahig. Sa sobrang init ng nararamdaman niya kagabi, akala niya'y masusunog na ang buong katawan niya. Binigyan lang siya ng kakaibang lakas ni Luna para matalo niya ang gabuna na si David. Malakas kasi talaga ang kagaya nitong aswang, kaya kailangang makasiguro na mas malakas si Paul. Kung hindi nila matatalo ang lalaki, maaari pa itong magkalat at magparami ng lahi. Pagkababa ni Paul sa sala, naabutan niyang tila aligaga si Angelo. 11:00 na yun ng tanghali at medyo nakakaramdam na siya ng gutom. May problema po ba, kuya? Habang nasa tenga ang cellphone ay sumulyap si Angelo sa lalaking nagtanong. Bakas ang sobrang pag-aalala sa mukha niya.
Kanina pang umaga umalis si Cristel pero anong oras na hindi pa siya bumabalik. Nag-aalala na tuloy ako. Sabi nila nanay dumaan na sa pwesto nila kanina pero ngayon hindi pa siya umuwi. Hindi ko na alam kung saan pa siya nagpunta. Hindi ko rin makontak yung cellphone niya Hahanapin ko na siya kuya. Baka may masamang nangyari sa kanya. Sasama ako kung hahanapin mo siya. Dito ka na lang. Baka kasi bumalik siya para maabutan niya na may tao rito. Isang linggo na naman silang walang gawa sa construction site dahil ipinagbawal na naman ng mga pulis na gumawa sila sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Kevin. Patuloy pa rin ang investigasyon. Kailangan ng mahuli ang salarin dahil baka meron na naman itong isunod. Hindi na nga pinayagan ni Paul si Angelo na sumama sa kanya kahit anong pilit nito. Ang totoo, ayaw lang niyang malaman ito ang pakikipaglaban na gagawin niya. Hanggat maaari ay gusto niyang manatiling lihim ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Ginalugad na ni Paul ang mga lugar na posibleng puntahan ni Cristel. Ngunit malakas ang pakiramdam niya na may kinalaman si David sa pagkawala ng dalaga. Habang nakatayo ay ipinikit niya ang mga mata. Nakikiramdam siya sa paligid hanggang sa parang may bumulong sa kanya kung saan niya matatagpuan si Cristel. Pinapatnubayan siya nito para mahanap ang taong kailangan niyang makita. Sinunod niya ang tinig na naririnig hanggang sa napadpad siya sa isang masukal na gubat. Malayo na yun sa baryo at parang walang taong nagpupunta roon. Itsura pa lang ng lugar, lubhang nakakatakot na. Cristel! David! Magpakita kayo sa akin! David! Ilabas mo si Cristel! Alam kong dito mo sa tinago. Kahit saan ka magtago, hahanapin kita. Ilang beses pang sumigaw si Paul. Maya-maya ay nakangising lumabas si David. Hatak-hatak nito ang nakataling si Cristel. Alam ko naman na hahanapin mo ko. Si Cristel pala. Yan ang gusto ko Ikaw na ang kusang lumalapit sa akin. Handa ka na ba magpaalam sa mundong ito? Sa'yo ko dapat tinatanong yan. Handa ka bang samahan ng mga kalahi mo? Malakas na humalakak si David saka itinulak si Cristel. Bago pa man bumagsak sa lupa ang dalaga, maagap siyang nasalo ni Paul. Nagkatitigan ng dalawa. Ayos ka lang ba? Anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Halos sunod-sunod ang tanong ni Paul. Iginala niya ang mga mata sa mukha at katawan ni Cristel. Wala naman siyang nakitang sugat, gasgas o ano paman. Ano bang akala mo, Kira? Na isa kang tagapagligtas? Marami ka pang hindi nalalaman tungkol sa lalaking niya, Cristel. Ngayon, nagagalak ako kung masasaksihan mo kung paano ko siya tatapusin. Napakarami mong satsat. Umpisa na natin ang laban. Sabay niya sumugod ang dalawa sa isa't isa. Nagsukatan sila ng lakas. Makikita ang mga galit na muscle sa mga braso nila. Bakas din sa mukha nila ang matinding galit. Namula mga mata ni David. Sa nakitang yun ni Cristel na may pagbabago sa lalaki, lalo siyang nakaramdam ng takot. Tingin niya ay lumaki pang lalo ang katawan nito at unti-unting nagiging kulay itim ang balat nito. Anong nangyayari sa kanya? Yan talaga ang tunay na itsura nila. Kaya nila magbalat kayo para makisalamuha sa mga tao. Inilabas ni Paul ang kris na sandata na nakasuksok sa bewang niya. Isa yun sa pamana sa kanya ng lolo niya. Marami na ring napatay ang sagradong sandata na yun. Yun din ang ginamit niya nang ubusin niya ang buong lahi nila David. Lalong naningkit sa galit ang mga mata ni David nang makita ang sandatang yun. Hindi siya papayag na yun ang tatapos sa buhay niya. Bigla siyang lumipad sa ere. Mula roon ay sumugod siya kay Paul. Matalas ang paningin ni Paul, kaya ramdam niya na nasa likuran niya si David. Nung eksaktong nakalapit ito sa kanya, ay iwinasiwas ni Paul ang hawak na kris. Tumama yun sa pisngi ni David. Nakaramdam ng matinding hapdi si David. Muntik na siyang bumagsak sa lupa. Mabuti na lamang at naibalanse pa niya ang sarili. Gamit ang daliri ay pinahid niya ang dugong tumutulo sa pisngi. Hindi pa yan ang aabutin mo. Nagsisimula pa lang tayo. Hindi na kailangan patagalin ang laban na to.
Naiinip na ako na tapusin ka sa mga kamay ko. Kung naiinip ka, oras na para makasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Tiyak na naghihintay na sila sa'yo. Walang inaksayang pagkakataon si Paul. Sumugod siya kay David habang ang lalaki naman ay panay ilag at lumilipad sa ere para maiwasan ang muntik ng pagkatama ng sandata sa katawan niya. Sa isip ni David, isang maling kilos ay tiyak na mapupuruhan siya ni Paul. Lubhang matalas ang sandata na dala nito kahit na maliit lang yun. Tiyak na alaga yun sa pagpapatalas at sa orasyon. Nagtagal sa himpapawid si David. Mula sa itaas ay tanaw niya si Paul na panayan lingon sa paligid. Hinahanap siya nito. Kailangan niyang makahanap ng tiyempo para matamaan ito. Dahan-dahan siyang bumulusok pababa at inihanda niya ang dila para patulisin. Malapit na sana niyang matamaan si Paul sa likod, ngunit biglang sumigaw si Cristel. Naalarma si Paul kaya naman mabilis siyang nakailag. Iwinasiwas niya ang hawak na Chris at naputol ang dulo ng dila ni David. Bumagsak sa lupa ang lalaki habang panay ang gulong nito. Sa sobrang sakit, hindi alam ni David ang gagawin. Nagkalat din ang dugo sa lupa na nanggagaling sa naputol niyang dila. Hindi na ako maaawa sa'yo. Para na rin to sa mga taong biniktima at pinatay mo. Sinamantala ni Paul ang pagkakataon. Habang nakahandusay si David sa lupa, sinaksak niya ito sa dibdib. Ilang ulit niyang sinaksak at ang pinakahuli ay itinarak niya sa leeg nito ang hawak na Chris. Yun ang tumapo sa buhay ni David. Mulat ang mga mata nito na nakatingin sa langit. Itinaas pa nito ang isang kamay para subuking abutin si Paul. Ngunit maya-maya lang ay biglang bumagsak ang braso nito. Alam ni Paul na sa mga sandaling yun, napatay niya na si David. Iniwan ni Paul ang walang buhay na katawan ni David at mabilis siyang lumapit kay Cristel. Inalis niya ang mga tali sa magkabila nitong kamay, saka ay nalalayang tumayo. Hindi pa rin makapaniwala si Cristel sa nasaksihan. Pakiramdam niya ay nanonood siya ng live action na mga oras na yun. Ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Nanatiling nakatitig si Cristel kay Paul. Pakiramdam niya ay nakagat niya ang dila niya kaya hindi siya makapagsalita. Ayos lang ako. Umuwi na tayo. Kanina pa nag-aalala ang kuya mo sa'yo. Akala ko mabuting tao si David. Kaibigan pa naman ang turing ko sa kanya dahil sa mga kabaitang ipinakita niya sa akin. Kanina nagpumilit siyang samahan ako sa palengke. Hindi ko akalain na may balak siyang masama sa akin. Ang sabi niya samahan ko siya dahil may dadalawin siyang kaibigan. Saglit lang daw kami at hindi magtatagal. Nagtaka na ako dahil malayo na ang nalalakad namin hanggang dito kami nakarating sa gubat. Naramdaman ko na may mali kaya pinilit kong tumakbo para tumakas pero mabilis siya. Nahuli niya ako at tinali. Sabi pa niya, wag daw akong mag-alala dahil tiyak na hahanapin at ililigtas mo ako. Medyo naguluhan ako. Gusto ko sana magtanong sa kanya pero pinatahimik niya ako. Sa takot ko, hindi na ako nagsalita at kumibo. Hindi siya mabuting tao dahil isa siyang aswang na nagpapanggap na tao. Siya ang pumatay sa 2 niyong tauhan. Ginawa niya yon para kainin ang laman loob nila at para na rin mahanap ako. Hindi naman sinasadyang napadpad ako sa lugar niyo. Nagkataon lang na doon ako nagtago. Nung natagpuan ako ni Mang Estong, hindi ko akalain na mabubuhay pa ako. Siguro dahil hindi pa tapos ang misyon ko. Matagal na bang bumalik ang alaala mo? Hindi naman talaga nawala ang alaala ko. Sorry kung nagsinungaling ako. Ginawa ko lang naman yon para magtago at magpalakas. Hindi ko rin inaasahan na mahahanap ako ni David agad. Pero ngayon, tapos na ang misyon ko. Malaya na akong makakabalik sa lugar kung saan talaga ako nagmula. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng kabutihan na tinulong niyo sa akin ng pamilya mo. Bilang ganti, pwede mo akong tawagin kung sakaling nasa peligro ang buhay niyo. Pangako, darating ako para iligtas kayo. Naiiyak naman ako kasi aalis ka na pala. Ikaw nang bahala magpaliwanag kay kuya. Ayaw kitang pangunahan.
Pagdating nila Cristel at Paul sa bahay ay agad na sinalubong ni Angelo ang kapatid. Saan ka ba nang galing? Alam mo bang sobra akong nag-aalala sa'yo? Huwag mo nang uulitin to ah. Sorry po kuya. Mahabang kwento lang talaga nangyari sa akin pero mamaya ako na ikukwento sa'yo. Mabuti naman at nakita mo siya, Paul. Utang na loob ko sa'yo dahil naiuwi mo ng ligtas ang kapatid ko. Maraming salamat sa'yo ah. Walang anuman. Kahit saang lupa-lupaya hanapin ko siya kung kinakailangan. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa kanya. Pagkalipas ng 3 araw, nagpaalam na si Paul na babalik na sa lugar kung saan talaga siya nakatira. Ayaw man sana na mag-asawa, ngunit wala silang magagawa sa naging desisyon ng binata. Ayos lang naman sa kanila kahit doon na manatili ang lalaki, ngunit naisip nila na baka hinahanap na ito ng pamilya niya. Nakiusap si Paul kay Cristel na ilihim na lang sa pamilya nito ang nangyari sa pagitan nila ni David. Pumayag naman ang dalaga at nangakong mananatiling lihim ang lahat ng nalaman niya tungkol sa totoong pagkatao nito. Oh, paano ba yan? Aalis na po ako. Maraming salamat sa naging pagkupkup niyo sa akin at hindi pagturing na iba. Masaya ako dahil naramdaman ko na magkaroon muli ng pamilya. Kapag may oras ako, dadalawin ko kayo rito. Walang problema. Anytime naman, welcome na welcome ka rito sa bahay namin eh. Mag-iingat ka at sana wag mo kaming kalimutan. Bago pa magkaiyakan ay binitbit na ni Paul ang bag niya na may mga gamit. Pagkalabas niya sa bahay ng pamilyang kumupkup sa kanya, saglit siyang dumaan sa construction site para magpaalam din sa mga nakasama niya sa trabaho. Umalis siyang masaya kahit sa sulok ng puso niya ay may kaunting lungkot. Yun ang realidad ng buhay. Kahit ayaw niya, ay kailangan niyang bumalik sa lugar kung saan siya lumaki at nakatira. Maraming kababaryo niya ang tiyak na naghahanap na sa kanya para magpagamot. Habang naglalakad ay sinariwa niya sa isip ang mga naging karanasan. Lubos siyang maligaya dahil sa wakas, wala nang katulad ni David ang manggugulo pa sa baryo nila. Wakas!